Wala nang laman ang libingan niya, sapagkat siya ay nagbangon mula sa mga patay. Hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan because Jesus is the author of life. Happy Resurrection Sunday po sa ating lahat. At bulay-bulayan natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Nang matagpuan nila ang libingan, ito ay wala ng laman sapagkat ang laman ng libingan na yan ay nagbangon sapagkat He is the author of life. Hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan. Okay? So, buhay ang Panginoon. Buhay si Jesus. Kung may problema ka, lumapit ka sa Kanya. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo sa Kanya. At lahat provided na. Okay? So, meron po tayong dakilang pag-asa, no? Sapagkat ang Panginoon ay buhay. So, masayang araw po ito. At ito po ay araw ng celebration sapagkat the Lord Jesus rose from the dead. Okay? At what a good commemoration of His resurrection. Tignan niyo man ninyo ang panahon. Napakaganda. At punong-puno po ng punong-puno po ito ng buhay. Green na green po yung ating mga puno. Okay? So, sa umaga po ito, bulayin po natin yung sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat dito sa Pilipos, no? Sa English, Philippians. Since meron po tayong, pasensya na po sa asong maingay, sumusunod po talaga sa akin, niiwasan ko nga po sila eh. So, sorry po for that, no? Hindi natin pahabayaan ng Diablo na sirain ng magandang umagang ito. So, Philippians chapter 3 verses 7 to 10. Kindly open your Bibles. Philippians chapter 3 verses 7 to 10. Nandiyan na po ba mga Biblia natin? Okay. Umpisahan na po natin sa 7. Okay? Umpisahan natin sa verse 7. But, nakikita nyo po ba? Ayo. Yung damit ko pala, Marvel yan. Sabi niya rito, but what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Ganda ng sinabi ni Pablo dito. Okay? For whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. So lahat ng bagay, sabi ni Pablo, basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Okay? So si Pablo, alam naman natin siya po ay isang Pariseo na umupo sa paanan ni Gamaliel. Sino po ba si Gamaliel? Si Gamaliel po ang pinakamahusay magturo ng batas ni Moises noong kanilang kapanahunan. So balit lahat ng yan, lahat ng na-attain, lahat ng kanyang na-achieve, lahat po ng yan ay kanyang ipinalagay na walang kabuluhan o walang kwenta, makamtan lamang niya si Kristo. Okay? Tandaan ninyo, ang mga Hudyo that time, especially mga Pharisees and Sadducees, hindi naniniwala kay Jesus. Pero nang magpakilala si Kristo kay Pablo, nabago lahat sa kanya. At kung titignan po natin dito sa verse 9, I like this filter. Tatlo ko, no? And dito sa 9, and be found in Him. Kanino? Kay Jesus. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law. So ang righteousness ni Pablo, bago niya makilala si Kristo, ay sa law, sa batas ni Moises. Ito yung mga itinutupad nilang mga batas during that time. Diba? Sa law. But that which is through faith in Christ. Diba? And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law. Ngayon, kanino ng righteousness niya? But that which is through faith in Christ. Maliwanag po sa Bible yan. Alam ni Pablo na ang kanyang righteousness ngayon ay na kay Christ na po.
no, na si Kristo ang kanyang righteousness. Naging righteous po siya dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, hindi doon sa pwede niyang gawin. Okay? Which is from God by faith. Okay? That I may know Him. Ito na po yung ating verse ngayon. That I may know Him. Sino? Si Jesus. And the power of His resurrection. So very powerful ang resurrection ni Jesus Christ. No? That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. So, maraming nagbago sa kaisipan ni Pablo. Ngayon, ang pinakagusto ni Pablo, makamtan niya si Jesucristo at ang kapangyarihan nga ng kanyang resurrection o muling pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Jesus is alive. Okay? Our Lord Jesus is alive at mananatiling alive forevermore. Dahil si Jesus po ang sukatan ng lahat, okay, ng bagay sa mundo. Tandaan ninyo, ang kalendaryo na ginagamit natin ngayon, ang years, yan po ay edad ni Kristo. 'Di ba? Lahat ng nasa mundo nagkakaugnay-ugnay dahil kay Kristo. At yan ay revelation na ipinahayag kay Pablo ng kapangyarihan ng resurrection ni Jesus. At ngayon si Pablo, okay, iba na ang kanyang mithiin. Hindi na yung mithiin niya dati. Dati bilang isang Hudyo na siyempre siya po ay nag-aral nga po sa paanan ni Gamaliel. Ang kanyang hangarin dati ay ang maging sikat na Pariseo, maging sikat na tagapagturo ng rehilyon ng mga Hudyo na tinatawag na Hudaismo. Subalit nang makilala niya si Kristo, lahat po ng yan ay nagbago. Si Jesus lang po makapagbabago sa sitwasyon natin. Okay, only Jesus have the power, to change everything sa mga buhay natin. That's the power of Jesus and the power of His resurrection. Okay? At ngayon si Jesus, buhay magpakailanman. Sabihin mo sa Kanya ang mga issue mo, sabihin mo sa Kanya lahat ng problema mo. Sabihin mo kay Jesus lahat ng mga bumabagabag sa'yo. Okay? At hindi mo pa naibubuka ang bibig mo, may kasagutan na siya sa'yo. Okay? So, yan ay bagay na naranasan ko po. Kaya ako ay masayang-masaya na ibahagi sa inyo ang kanyang muling pagkabuhay. Dapat ito ay sineselebrate talaga. We commemorate it. Of course, daily we know that Jesus is alive forevermore. But iba naman yung merong araw to commemorate it, to remind people that Jesus is alive forevermore at hindi na muling mamamatay sapagkat hindi po siya pwedeng hawakan ng grave. Hindi po siya pwedeng hawakan ng kamatayan because He Himself, Jesus Christ, is the author of life. Okay? So, ang life na meron tayo ngayon ay ang life ni Jesus. Okay? Ang life ni Jesus, yan ang meron tayo ngayon. Alam natin yan. Kapangyarihan ng kanyang resurrection. Talagang grabe ang kapangyarihan ng Panginoon sapagkat ito po ay ipinakikita niya at iniaalok niya sa buong mundo. Yun po yung salvation through faith. Okay? Sino mang maniniwala sa ginawa niya sa cross, okay, na siya ay namatay, binayaran ng kasalanan ng buong mundo, sino man ang maniniwala roon, yan pangako ng Biblia, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At tayong mga Kristiyano na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ng biyaya ng Panginoon, ibig sabihin tinanggap natin na si Jesus lang ang kaligtasan, yung ginawa lang niya sa cross ang kaligtasan, wala nang iba. Tayo po ngayon ay may buhay na walang hanggan. Again, a very blessed Resurrection Sunday everyone, at naway makommemorate natin ang event according doon sa lawak ng inaalok nito na malaman din ng buong mundo. Paggamit tayo sa Lord, ipagkalat natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipagkalat natin ang ginawa ni Kristo sapagkat ito ang power para ma-break ang chain ng kasalanan at maging malaya tayo. Sabi nga ng Galatia 5:1, okay? Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo at wag nang magpaaliping muli. Enjoy your freedom in Jesus' name. God bless.